Sa pagpupunla po ng buto ng lettuce, gumagamit po ako ng loam soil. Makakabili po kayo ng loam soil sa mga tindahan ng halaman, mga farm shop o kaya agri supply. Kung wala po kayong seedling tray na kagaya ng ginagamit ko, pwede po kayong gumamit ng mga lumang tray. Butasan nyo lang po sa ilalim. Maaari po kayong maglagay ng buto, 1 hanggang 3 buto sa bawat butas. Para malaki ang tsansa na makapagpatubo tayo ng buto ng lettuce. After po may tanim ang mga buto ng lettuce, diligan po natin. Gumamit po tayo ng spray bottle para hindi magalaw yung mga buto na tinanim natin. After a few days, makakakita na po tayo ng sibol ng ating mga lettuce. After 10 to 14 days, dapat na po tayong mag-transplant. Tayo po ngayon ay magta-transplant na. Ito na po yung mga seedlings. At naayos ko na rin yung raised bed na pagtataniman nila. Ang gamit ko pong lupa dyan ay clay soil na hinaluan ko ng carbonized rice hull para maging buhaghag siya. Ang clay soil po ay nag-hold ng tubig, kung kaya sinubukan kong gumamit ng clay soil dahil gusto po ng lettuce ang tubig. Dapat lagi siyang dinidiligan, laging basa ang kanyang lupa. Kung ako po'y mag-transplant, palaging sa hapon, sa bandang hapon ko po ginagawa. Ang lettuce po ay nangangailangan ng araw. Kung tayo ay magtatanim ng ating mga lettuce, iposisyon po natin sa lugar na naaarawan. At least mga 4 to 6 hours na sunlight ay makakabuhay na po tayo ng lettuce. Mas mainam po kung tanggalin po muna natin lahat ng mga seedlings at ipwesto natin sa ating pagtataniman. Dahil kaunti lang yung aking seedlings at medyo maluwag yung aking raised bed, ang ginawa ko ay medyo layo-layo ng kanilang spacing.
After ko po siyang ma-transplant, diniligan ko siya thoroughly. Diniligan ko siya ng marami. Ito lang yung inabot ng aking seedlings. So dito may bakante pa. Kumbaga kinapos yung ating seedlings. Yay, nadali agad ng pusa yung nandito. Kahapon lang, wala na. Ayun pa siya, kahardin, buhay pa. Hinalukay ko lang, buhay pa siya. Kinahig siguro ng pusa dito. Ito lang naman yung nagalaw na lupa eh. Natabunan siya. Ngayon po ay magdidilig ako ng fish amino acid, FFA. FAA. Ito po yung aking FAA, fish amino acid. Tapos dito naman po yung nawala. Dalawang lettuce ko nawala. Ginulo na naman ng pusa. Tuluyan nang namatay. Yung una nilang kinayod, ito nabuhay pa. Pero yung dito, dalawa namatay na. Dapat talaga lalagyan ng harang para hindi magalaw ng mga pusa. Ito po yung ibang variety ito eh. Itong tatlo eh. Mabilis sila lumaki oh. Kesa dito sa kulay brown na variety. Yan oh, may mga brown po yan eh. May mga brown. Ayan oh, brown siya oh. Kulay brown. Ito medyo malago. Ayan sila. Apat yan eh. Ayan sila, sumira ng dalawa ng lettuce. Ito na yung latest update ng aking lettuce. Pwede na po ito i-harvest. Itong tatlong ibang variety ito eh. Itong ibang variety na brown siya. Oops, ang bilis tumubo ng damo. Yung dalawa dito namatay. Mabagal yung ibang variety, yung kulay brown. Pero maganda naman pagka lumalaki sila. Pero to pwede na i-harvest. Pwede sa sandwich, salad. Nawala na po yung tatlo rito kung mapapansin nyo. Ayan, wala na. Nagustuhan ng aming bisita, so hiningi yung tatlo rito. Malago na kasi. Actually brother ko yung bisita namin. Right now magdidilig ako ng FFJ. Ang FFJ po ay fermented fruit juice. Ito po ay isang growth promotant, organic liquid fertilizer. Meron po akong video niyan kung paano gumawa ng FFJ, saka yung FAA, fish amino acid. Meron po akong video sa aking channel. Pwede po kayong bumisita sa aking channel at panoorin nyo yung paggawa ng FFJ at FAA.
Meron din po ako dong FPJ, Fermented Plant Juice. Bumisita lang po kayo sa aking channel. Today po is January 17. Tinanim ko po ito ay December 17. So dapat na pong i-harvest ito dahil pag lumampas pa ng 1 month, papait na po yung lasa niya. So hindi nyo na mai enjoy yung hinarvest nyo. Magaganda po yung dahon niya. Wala siyang mga butas. Hindi siya inatake ng peste. Ayan, magaganda. Ito pa, pwede pong gawin nyo, i-trim nyo, bawas-bawasan nyo ng dahon habang lumalaki sila. Kunyari after 15 days bawas-bawasan nyo, pero ito hindi ko tinrim para maganda sa camera at sa picture. Favorite ko po ito sa sa sandwich o kaya hamburger. Sa sandwich, papalamanan nyo ng ham na may ladies choice, tapos may lettuce. Pwede ring may kamatis. Sa hamburger patty, isasama nyo. Napakasarap po nyan. At malutong po ito. Sa salad hindi gaano, pero masarap din sa salad yan. Pero gusto ko sa tinapay talaga ito. There you go. Ito yung pinakamalaki. Nakakatuwa. Ayan siya. Ganda, Pwede nyo pong gayahin yung pamamaraan ko. Pero kung meron kayong sariling pamamaraan, so yun ang gawin nyo. At para makabuhay kayo ng lettuce at makapagpalaki. So siguro hanggang dito na lang po ang ating video. Sana'y kinapulutan nyo ng kaalaman. Again, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel. Ito po ay napaka-importante sa akin, ang inyong pagsusubscribe. Maaari din po kayo magbigay ng like at share nyo na rin sa Facebook nyo, sa Twitter. Magkita-kita po tayo ulit sa aking next upload na video. Ingat po tayong lahat. Happy gardening!